Nabuhay ako muli. Nabuhay ako muli sa ikalimang anibersaryo ng kasal namin ni Meng Sili. Huy, Ate Cheyenne. Pasensya na, hindi ko sinasadyang si Rain. Ang anibersaryo ng kasal mo at ni Kuya Sili, pero gustong-gusto kasi ni Kuya Sili na makita ang kanyang minamahal na anak, kaya pinapunta niya ako. Hindi ka magagalit, di ba? Sa nakaraang buhay, ngayon din. Nalaman kong may kabit si Meng Sili. Sayang, noong nakaraang buhay, isa akong tangang umiibig. Para lang mapangalagaan ang pamilya, nagtiis ako. Hanggang sa dulo, tanggap ko ang pagtataksil. 8 Shuyen. Ano sa palagay mo kung ikaw ang pumatay? Sa nagisang apo ng pamilya Meng, si Kuya Sili. Kaya, itataboy ka ba nitong babaeng? Mukhang pagod na ito. Sa nakaraang buhay, ito si Lu Jiao. Para lang mapilit akong makipaghiwalay kay Meng Sili. Nagpanggap siyang nahulog, pinaratangan ako na pinatumba siya at nawala ng bata. Jiao. Kuya Sili, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit. Ngayong buhay, ginamit pa rin niya ang ganitong mababang paraan. Shuyan, hindi ko inakala na sa pangalawang buhay mo. Ganito ka pa rin kasama. Gusto mo na namang papatayin ang sanggol ni Jiao. Anak, sa pangalawang buhay na ito, kailangan nating makipaghiwalay sa babaeng ito agad. Hindi na ako dapat pumili ng maling asawa. Ito na ang babaeng ito. Noong nakaraang buhay, palagi siyang nakakapit sa pamilya natin. Sa buhay na ito, dapat nating siya'y palisin ng walang dala. Noong nakaraang buhay, baka sila rin ay muling nabuhay. Sa nakaraang buhay, ako'y inakusahan at inapi ng pamilya Meng. At palagi akong nagtatrabaho para sa kanila. Lihim kong itinaguyod ang pamilya Meng upang maging isang kilalang angkan. Ngunit sa huli, ako'y namatay ng malungkot. Sa buhay na ito, gagantihan ko kayong lahat. CJ, kung pinili ninyo si Lu Jiao, edi hiwalayan kita, Meng Sili. Diborsyo. Hahaha. Shuyan. Dati kang parang kapituko sa akin. Ngayon, hiwalayan mo ako. Kung naglalaro ka lang, mas mabuting itigil mo na. Bingi ka ba, Meng? Sabi ko, hiwalayan kita. Diborsyo. Ikaw. Sigish, ikaw ang nagsabi ng diborsyo. Pero sa loob ng 5 taon, kinain mo ang lahat mula sa pamilya Meng. Ang mga damit at sapatos mo, binili ng anak ko, ng tunay na pera. Kung gusto mong maghiwalay, umalis kang walang dala. Walang dala? CJ. Okay. Ano ba ito, anniversary ninyo, biglang diborsyo? Dahil hindi makapag-anak si Shuyan. 5 taon ng kasal, wala man lang anak. Siyempre, itataboy siya ng pamilya Meng. Pirmahan mo na ang diborsyo ngayon din. Ting Shayan, hindi kita papayagang umalis ng ganun kadali sa pamilya Meng. Sili, ang sakit ng tiyan ko. Shuyan, bakit ka muling nabuhay? Ganito ka pa rin kabagsik. Walang pusong babae, sasampalin kita. Shuyan, sinaktan mo si Jiao. Kung gusto mong umalis sa pamilya Meng, dapat kang magbayad. Ziran ninyo. Kayong lahat. Umalis ka na. Bakit hindi ka umalis? Kanina pa ang tapang mo. Nagmamalaki kang hihiwalayan mo ang kapatid ko. Kung kaya mong lakarin ang mga basag na salamin at lumabas sa pintuang ito. Mulan gayon. Wala nang koneksyon ang pamilya Meng sa iyo. Wala ka bang determinasyon? Shuyan, kung ikaw ay nagsisisi, bumalik ka at lumuhod sa hako para humingi ng tawad. Baka bigyan pa kita ng pagkakataon na maglingkod sa aming pamilya. Hahaha.
Meng Sili. Shuyan, kung lalabas ka sa pintuan ng pamilya Meng, ang babaeng ito ay mas mababa pa sa isang aso. Kapag nagsisi ka, huwag kang umiyak at humingi ng awa sa akin. Nagsisisi. Simula ngayon, kukunin ko ang lahat ng sa inyo. Kayo ang dapat magsisisi, Pamilya Meng. Hahaha Shuyan, ang yabang mo. Ang laki ng mga salita mo. Sasabihin ko sa iyo, ang suporta ng pamilya Meng ay ang kilalang Red Phoenix Group. Itinapon ka naming pabigat. Ang pamilya Meng ay lalong aangat. Hindi ko inakala, sa buhay na ito ay ganito kadali, na mapalayas ang babaeng iyon. Ngayon, hindi na namin palalampasin. Ang magandang manugang na si Jiao Jiao. Bakit hindi ka sumama kay Yaya? At ipahayag ang kasal sa lahat. Dahil hiwalay na kami ni Shuyan, ipinapahayag ko sa loob ng 3 araw. Bibigyan ko si Jiao Jiao ng isang makasaysayang kasal. Ang iming Yaya. Hindi lang mayamang dalaga, kundi mayroon din ang supling ng pamilya Meng. Hindi katulad ni Shuyan, ang babaeng hindi makapag-anak, napakalayo ng agwat. Sa kasal namin ni Jiao Jiao, dadalo ang mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansa. Pati ang presidente ng Red Phoenix Group ay magiging witness. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ni President Xu. President Xu, ito ang imbitasyon sa kasal mula sa pamilya Meng. Ang pamilya Meng ay nagmamakaawa na kayo, ang presidente ng Red Phoenix Group, na laging sumusuporta sa kanila na maging witness sa kasal ni na Meng Sili at Liu Jiao Jiao. President Xu, hindi alam ng pamilya Meng na kayo ang kanilang misteryosong benefactor tungkol sa witness. Hindi ko na po ito tatanggapin. Hindi. Hindi lang ako magiging witness, imbitahan ko rin ang mga kabiyak ng 3 mayayamang pamilya sa Jiangxing na dumalo. President Xu, pinalayas kayo ng pamilya Meng. Bakit kayo piyakan? Dahil may 3 pa akong malalaking regalo sa kasal na personal kong ibibigay sa pamilya ni Meng. Maligayang bati. Yaya. Ang bagong asawa ni Sili, siya. Hindi lang maganda at mabait, kundi mayaman at kilalang dalaga. Kumpara sa dating asawa ni Sili na hindi nagkaanak, mas maganda ng 100 beses, hindi ba? Sa loob ng 2 o 3 buwan, manganak na. Magkakaapo na ako, dumating ang 3 mayamang asawa sa Jiangcheng. Ang 3 mayamang asawa ng Jiangcheng. Lahat ay dumalo sa birthday party ng pamilya namin. Mukhang talagang unlad na ang pamilya namin. Ang babae ay nang-akit pa ng asawa namin. Huwag mo na akong makita ulit sa Jiangcheng. Naku, bakit dumating ang 3 mayamang asawa ng Jiangcheng? Kung makilala nila na ako ang babaeng nang-akit ng asawa nila, talagang wala na, hindi ko inaasahan. Ang 3 mayamang asawa na nagbigay ng karangalan sa kasal ng pamilya namin. Ang pagdating ninyo, siguradong dahil kayo at ang pamilya ni Jiao Jiao ay matagal ng magkaibigan. Yaya, tama. Ito ang bagong asawa ng pamilya namin. Ziliu Yaya. Ang babaeng ito na pinakasalan ng pamilya ninyo. Mukhang pamilyar, tama. Parang nakita ko na siya dati. Siempre dahil si Yaya. Madalas sumali sa mga party ng mayayaman. Siguradong nagkita na kayo dahil siya ay tunay na mayamang dalaga. Sa paghahanap ng asawa. Dapat pantay ang estado, hindi tulad ng mga babaeng nagbebenta ng aliw, nagpapanggap bilang mayaman.
at nang akit ng asawa ng iba. Ang mga babaeng ganyan, isa-isang babatukan ko. Ang mga babaeng ganyan, hindi ko kayang tanggapin. Ang iming yaya. Ay tunay na mayamang dalaga. Yaya. Batiin mo ang 3 mayamang asawa. Nay, masakit ang tiyan ko, pupunta muna ako sa CR. Pasensya na, yaya. Natakot ako. Buti na lang hindi ako nakilala ng 3 matandang babaeng iyon. Muntik nang malaman ang tunay kong trabaho bilang tagapag-alok ng alak. Ito ang number 68 sa Spring Night Club. Kaya pala hindi kita maklik, dito pala ikakasal. Naghanap ka ng sasalo sa'yo. Presidente Xue. Noong huli, binugbog ako ng asawa niyo. Saan ako lalapit sa inyo? Ay, huwag dito. Ikakasal na ako ngayon. Mas masaya kung sa araw ng kasal mismo sa bride. Presidente Kian, ang Landi Montag. Hala, yaya, saan ka nagpunta? Yun ang prinsep ng British Royal Family. Yun ang pinakamayaman sa Arabia, at yung professor galing M-Country. Lahat sila, espesyal na lumipad para sa kasal. Mga International VIP. Mamaya, magpakita kang maayos. Para magandang impression ang pamilya Meng sa kanila. Huwag kang mag-alala, ma, hindi ko hayaan na mapahiya ang pamilya natin. Magandang araw, ako ang bride ngayon. Luyaya. Maraming salamat. Mark, Speech KSA French. Mark Arabis K. Marunong ka ba ng Russian? Hindi maintindihan ng foreign guests. Gamitin Montag. English, French, Russian, Japanese, Korean, et iba pang 8 languages para SA wedding speech. 8 languages lang? Walang problema. Ang manugang namin, galing abroad, social. Marunong NG 18 langwages. Anong 8 languages? SA Socialite Training. Puro pang akit ng lalaki lang itinuro. Wala talagang foreign language. Dahil sa Phoenix Group lang nandito ang mga foreign guests. Kaya maganda ang speech mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Meng Bessie. Akala ka OBA 18 langwages ang alam niya? Anong klaseng English 2? Nakakatawa, yung 3 taong anak ko. Mas magaling pa mag-English sa kanya. Yaya. Akala ka OBA galing KSA abroad? Itong simpleng English speech, di pa magawa. Jiao, kapag na-offend ang foreign guests, parang ininsulto mo ang Phoenix Group. Kapag nag-withdraw sila, wala nang pamilya Meng. Dali, mag-explain ka sa 8 languages. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa kasal. Ako ang mag-host ng wedding ceremony. Muli, welcome sa inyong lahat. Wow, ang galing niyang magsalita. NG maraming langwages. Ang ganda at elegant. At talented. Ito ang tunay na sosyal. Yang Lu Jiao Jiao. Kumpa dito, pang basura. Ang ganda at elegant niya, tapos marunong pa ng 8 languages. Talagang pangap ng bawat lalaki. Hindi ito ang pamilya namin na Meng. Ang babaeng pinakawalan ko lang. Hoy, Shayan. Isang babaeng hindi kayang magkaanak. Anong ginagawa mo dito para mapahiya ka? Kung tama ang alala ko, hindi ba't ang pamilya Meng? Ang nagmakaawa para puntahan ko kayo. Anong nagmakaawa? Shuyan, hindi mo sasabihin. Ikaw ang pinakiusapang abay sa kasal. Ang misteryosong presidente ng Red Phoenix Group. Isang babaeng asawa ko lang ng 6 na taon.
Nagpapanggap na presidente, marunong ka ba ng 8 wika? Anong presidente ang pinagkukunwari mo? Ginagawa mo lang to para guluhin ang kasal ko. Hindi kita pakakasalan ulit, Meng Sili. Ang gandang babaeng ito, ex-wife pala ng lalaki. Ang dahilan kung bakit kami namuhunan sa Meng ay dahil sa kanyang ex-wife. Kung hiwalay na sila, wala akong choice kundi i-withdraw ang pondo. Itong pamilya Meng, itinapon ang napakagandang ex-wife para pakasalan ang walang kwentang luyaya. Kitang-kita namang bulak sila. Ako rin mag-withdraw. Miss Shu, ito ang aming kontrata na may halagang 1 bilyon. Sana makipagtulungan kayo. Ang kontrata naman namin ay 0 bilyon. Sana makipagtulungan kayo sa amin. Magandang Shu, pakasalan mo na ako. Salamat, pag may pagkakataon, usap tayo. Ano ba yan? Bakit? Ang mga EIE ay kay Shuyan pumupunta. Isang simpleng housewife lang naman siya. Paano siya nakikipagnegosyo sa mga banyaga? Paano nangyari to? Ano ba ang ginawa ng babaeng to sa kanila? Talagang bulag ang pamilya Meng. Itinapon ang isang magandang biyaya para sa isang palakang galing sa kanal. Talagang pangit ang taste sa babae. Kung ako, nagsisisi na ako. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Salamat sa inyong lahat. Mga EIE, huwag kayong umalis. Jiao Jiao, Bilazan Mo. Kausapin mo sila sa wikang banyaga para hindi umalis. Kapag umalis sila at nag-withdraw, mabubuwag ang pamilya Meng. Kasalanan ng babaeng to, naiinggit lang siya sa akin. Kaya sinadya niyang guluhin ang kasal ko. Naku, ano ba yan? Buntis pa ang bride. Ginamit pa ang payong sa mismong kasalan. Nga, naubos pa ang isang kahon. Liu Jiao, ano ba talaga ang nangyari? Kanina sa backstage, ilang minuto kang nawala. Ngayon may ganito, kailangan mong magpaliwanag. Itong kahon. Galing kay Shuyan, nahulog sa kanya. Si Shuyan pala ay... Kaya pala ang mga foreign investors, sa'yo lang nakikipag-deal. Mukhang napakaganda ng serbisyo mo, aba babae ka. Kaya pala nitong mga nakaraang taon. Katawan mo ang ginamit mo para makakuha ng investments para sa amin, di ba? Ngayon nag-alok ka pa sa kasal ng anak ko. Buti na lang hiniwalayan ka ng kuya ko, baka nahawaan pa siya. Nang sakit na yan, hindi mo alam. Babae ka, naglakas loob kang magloko sa akin. Ikaw ang nakabuntis sa kabit mo pagdating sa kababuyan. Wala kang katalo sa'yo, Meng Sili. Ikaw, Putang ina Montag, hinampas Montag ang anak ko. Pinabuntis ng anak ko si Jiao Jiao. Ano NG problema? Kasal anang Montag, yan kung wala kang zebi. Ni hindi ka makapagbuntis. Lola, siguraduhin mong mabuti. Sino ba talaga ang hindi makapagbuntis? Aba, bruha ka. Hinampas mo ang nanay ko. Tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Gata. Kayong, Putang ina mo, hindi lang nagloko sa anak ko. Pumunta ka pa rito para sirain ang kasal niya. Ngayon, gusto ka o. Sa harap ng lahat, magmano ka at humingi ng tawad sa anak ko at sa manugang ko. tama, darating na ang presidente ng Chai Feng Group. Huwag mong dudumihan ang paningin niya sa kalaswaan mo. Lumuhod ka na ngayon, pagkatapos umiyak, umalis ka. Tutu ba, tu? Mukhang malinis naman ang dating asawa. Akala mo ba, sa likod ng mga eksena, nagbebenta pala ng laman? Dali, humingi ng tawad sa pamilya Meng. Mano ka. Ang unang mano para sa asawa ko. Ang pangalawang mano para sa biyenan ko at sa hipag ko. Ang pangatlong mano para sa lahat ng bisita dito. pinakamabuti ninyong pakawalan ako kung hindi. Pagsisisihan ninyong lahat ito. Pagsisisihan. Talagang pagsisisihan ko. Ang pinakamalaking pagsisisi ng pamilya Meng ay hindi ka namin pinaalis ng mas maaga para mapakasalan agad namin si Jiao Jiao. Tijalin en Yo Yan. Tingnan ko kung sino ang mga walang mata. Lakas ng loob mo ah. Hinamak mo ang presidente ng Red Phoenix Group. Ano? Presidente NG Red Phoenix Group. Si Shuyan. Ikaf? Hindi, mga mises. Bakit Montag sinaktan si Yaya? Ano ba? Linawin Montag nga. Dapat mong tanungin ang bagong asawa niyo. Anong klaseng babae ito? Ang puta. Ilang bises nang nahuhuli sa kama.
Ginagambala niya ang mga asawa namin. Anong sosyal na dalaga? Si Liu Yaya ay isa lang. Babeng bayaran. Kaaway ng lahat ng mayamang misis. Nako. Ang bagong asawa ng pamilya Meng ay isang. Lasen gang puta. Nagkukunwari pa. Pinagbintangan pa ang dating asawa. Walang hiya talaga. Yaya, totoo ba ang sinasabi nila? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pwede. Hirap kong itago ang tunay kong pagkatao para lang makapasok sa high society. Hindi ko hahayaang sirain ito ng mga matatandang babaeng ito. Si Shuyan ang nag-udyok sa kanila para siraan ako. Gumawa ng malisyosong tsismis. Shuyan, alam kong naiinggit ka sa akin. Mas maganda ang edukasyon at pamilya ko kaysa sayo. Pero, hindi mo pwedeng ibintang sa akin ang kasinungalingang ito. Tunay ang pagmamahal namin ni Silly. Pakiusap, hayaan mo na kaming maging masaya. Shuyan, sinisira mo ang kasal ko. Dahil gusto mong magbalikan tayo. Hindi magyayari. Inuutusan kita na humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Naiinggit ka pala. Dahil nakapangasawa kami ng babaeng tulad ni Jiao Jiao. Nagbayad ka pa ng mga tao. Para siran si Yaya. Ne, kuya. Sayang lang ang oras sa babaeng ito. Babatukan ka o siya. Anong inggit? Inggit sa mga basura. Alam mo ba kung sino talaga siya? Ang babaeng minamaliit niyo. Ang presidente ng Red Phoenix Group na bilyonaryo. Ano? Paano nangyari yon? Tama. Ako ang presidente ng Red Phoenix Group. Hindi lang ako ang pinakamalaking investor ng pamilya ninyong Meng, kundi pati na rin ang ninong na inyong sinambat pinakiusapan. Mga tauhan, ihandog ang regalo. Bilang ninong nakasal din naming Silly at Liu Jiao Jiao. Sa makasaysayang kasal na ito, buong puso kong binabati ang dalawang bagong kasal. Taksil na lalaki at babaeng bayaran parang dikit-dikit. Babaeng puta at lalaking aso panghabang buhay. Ngayon, ako ang maghahandog ng 3 malalaking regalo para sa bagong kasal. Ang unang regalo ay ang medical report ibinibigay ni Liu Jiao Jiao na nagpapakita ng 16 na uri ng sexually transmitted diseases. Liu Jiao Jiao, hindi ba sinabi mo? Na ako ang unang lalaki mo. Ngayon, paano mo ipapaliwanag ang 16 na nagalila ito? Kailangan ko ng paliwanag. Anong medical report? Peke iyan. Gawa lang. Hindi ba't nakikita mo lang na si Jiao Jiao ay nagbigay ng anak sa aming pamilyang Meng? Ang pangalawang regalo naman ay ang medical certificate ng groom na si Meng Silly na nagpapatunay na siya ay baog. Impossible. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ikaw ang baog. Paano akong baog? Noon, masyado akong nagmamahal kaya pinoprotektahan ko ang tangal mo. Kaya sinabi kong ako ang baog. Ngayong hinamak mo ang kabaitan ko. Hindi na ako mag-aalala sa tangal mo. Putang ina Montag. Kayang-kaya mong magsinungaling ng harap-harapan. Kung baog ang anak ko, paano naman? Nagbuntis ang manugang ko, paano siya nagkaroon ng apo? Huwag kang magmadali. Ito, ang ikatlong regalong handog ko sa iyo. Mga tanga ang lahat ng miyembro ng pamilyang Meng na naging tagapag-alaga ng anak namin sa iba. Liu Jiao Jiao, putang ina mo. Ang anak sa sinapupunan mo ay galing sa ibang lalaki. Meng Silly, ikaw mismo ang nagpakababa. Nang malaman mong buntis ako, agad mong iniwan ang asawa mo. At nagmakaawa kang maging ama ng anak ko. Putang ina. Patayin ka sana, matandang bulag. Ikaw mismo ang pipili ng manugang. Kaya habang buhay, wala kang apo. Babaeng ahas ka. Papatayin kita ng walang awa. Inay, ayos ka lang? Inay, gumising ka. Puta. Nagdadalang tao ka pala sa asawa namin. Dalhin nyo at patayin. Ayoko. Tulong. Tumigil ka, Shuyan. Sinadyang mong sirain ang kasal ko. Gusto mo lang ng atensyon ko para magkabalikan tayo, di ba? Sige, payag na ako. Sumama ka na sa akin sa pamilya Meng. Huwag mo na akong laruin sa mga pa-cold at hot mong laro. Pa-cold at hot. Magkabalikan? Meng, ang kapal talaga ng mukha mo. Shuyan, huwag kang magmalaki.
Pag iniwan mo ko, Meng Sili, wala nang magkakagusto sa'yo, isa kang divorsyada. Meng, imbes na alalahanin kung may magkakagusto sa akin, mag-isip-isip ka kung paano malulugi. Ang pamilya niyo pag inalis ko ang puhunan ko. Tumigil ka. Imposible, yan. Ang pamilya naming Meng. Paano mabubulok dahil lang sa isang babaeng tulad mo? Nga pala, sa nakaraang buhay, ngayong taon, napili ako ng mayamang pamilyang Fu ng Beijing para maging legal na asawa ng kanilang anak. Ang pamilyang Fu ng Beijing. Sadyang napaka-influential, isang pagtapak lang nila. Yanig ang buong mundo. Kahit 10 Red Phoenix Group. Ay hindi abot sa kanila. AME, sa buhay na to, ang posisyon bilang MRS Fu. Ay akin piarin, ako si Meng Xiaoman. Pagkabangkarot, Ako, si Meng Xiaoman. Mag-asawa na sa mayamang pamilyang Fu, magiging MRS Fu, ni Fu Chen, ang prinsep ng Beijing. At ang pamilya naming Meng, dahil sa pag-asawang ito, ay angat ng angat. At ikaw, Shuyan. Sa buhay na to, tulad ng nakaraan, ay yuyurakan lang namin. Meng Xiaoman, sayang, hindi mo alam kung sino ang tumulong sa'yo noon para makapag-asawa sa mayaman. CJ, hintayin natin kung sa buhay na to, makakapag-asawa ka pa ba sa pamilyang Fu? EIE room, malubha na si Lola Fu. Bilisan nyo, kailangan siyang iligtas. Kayo'y mga dalubhasang doktor. Mula sa iba't ibang bansa. Bakit hindi nyo magamot ang lola ko? Boss Fu, huling yugto na ng kanser ni Lola. At malala na ang pagkasira ng kanyang mga organo. Kami, wala na kaming magagawa. Maliban na lang kung dumating ang tanyag na Red Phoenix Healer. Baka siya lang ang makapagpagaling sa kanya, isang himala. 5 minuto. Hanapin yo agad ang Red Phoenix Heala. Opo, Boss Fu. Ang Red Phoenix Heala ay nawala na sa larangan ng medisina sa loob ng 5 taon. Wala talagang nakakaalam kung nasaan siya. Lola Fu, ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay. Hindi pa patay, bakit may puting tela? Hindi kailangan ng paglilinis dito. Lumabas ka. Ikaw na isang mabahong tagalinis. Ano pa ang hinihintay mo? Kung maabala mo ang labi ni Lola Fu, kahit 10 buhay mo, ay hindi sapat para bayaran ito. Dalhin niyo siya palabas. Hindi pa patay si Lola Fu, kaya ko siyang iligtas. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ikaw na isang mabahong tagalinis, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sa harap ng pamilya Fu, si Lola Fu ay may terminal cancer na. Hindi lang siya nagising sa loob ng kalahating taon. Patitibok ng puso niya ay tumigil ng 5 minuto. Tapos ngayon, magsasalita ka ng ganyan na kaya mo siyang iligtas? Si Lola Fu ay hindi terminal cancer. Nalason lang siya kaya siya nagkoma. Kapag naalis ang lason, gagaling siya. Kayong mga doktor na walang kwenta. Bakit hindi niyo ako pakawalan? Ikaw na babaeng walang takot, ikaw. Si Lola Fu ay huling hininga na lang kung maantala pa ng 5 segundo. Sigurado mamamatay siya. Pakawalan niyo siya. Hayaan niyo siyang subukan. Lola. Lola, nagising ka talaga. Ang mystical Red Phoenix, nagbabalik ng buhay, baka ikaw nga ang. Ikaw pala ang sikat na Red Phoenix Divine Doctor. Ako si Fu Chen, ang chairman ng Fu Corporation. Matagal na kitang pinapangarap na makilala. Binibini ang iyong pagliligtas ng buhay. Ang pamilya Fu ay hindi talaga alam kung paano ka namin matutumbasan. Oo nga pala, binibini. Single ka ba? Binibini ang iyong pagliligtas ng buhay
ang pamilya Fu, ay hindi talaga alam kung paano ka matutumbasan. Nga pala, Bini-Bini. Single ka ba? Lola, ako. Kung single ka, nice kong. Ipakilala sa iyo ang aking panganay na apo. Pasensya na po, Lola. May asawa na ako. Nga pala, Lola. Ang hipag ko na si Meng Xiaoman ay single pa. Bakit hindi tayo magka-alyan sa pamamagitan ng kasal? Sa tamang panahon, ipapakilala ko si Xiaoman kay Ginoong Fortune. Para maging pamilya na rin tayo. Siege. Ako si Meng Xiaoman. Malapit nang ikasal sa mayamang pamilya Fu at maging asawa ng prinsip ng Beijing. Ang Mrs. Fu ni Fuchen. At ang aming pamilya Meng ay tataas ang estado dahil sa pagisang ito. Habang ikaf. Shuyan, sa buong buhay mo, Gaya lang NG dati. ay yuyurakan lang namin. Noong nakaraan, ako ang nagbigay ng pagkakataon na makapag-asawa ng mayaman. Kay Meng Xiaoman ng walang kahirap-hirap. Ngayon, hindi ko na siya pagbibigyan. Lola, single ako. Lola, single ako. Toto. Ayos. Tingnan mo ang apo kong lalaki. Guwapo, mayaman, mabait, at magaling sa bahay. At syempre, may 8 pack-ups. Maghubad ka na at ipakita mo sa babae. Lola, huwag kang magulo. Ganitong bagay, dapat muna tayong magpaalam sa babae. Salamat. Nasa regla ka pa, huwag kang masyadong mapagod. Ginoong Fiu. Ikaw ang unang taong naalala ang regla ko. Si Meng Zili na gago. Hindi alam pahalagahan ang babaeng tulad mo, at naghanap pa ng iba. Ay, withdraw na agad. Ang investment sa proyekto ng Meng. Oo. Ginoong Fiu, ito ay problema naming mag-asawa. Hindi mo kailangang makialam. Maghanda ka na lang. Para sa kasal ninyo ni Xiaoman. Noong nakaraan, lihim na nagmamahal sa akin si Fortune. Pero bulag at tanga ako. At nag-focus lang sa gagong si Meng Sili. Ngayon, hawak ko na ang sarili kong kaligayahan. Ang lalaking tulad ni Ginoong Fiu. Siyempre gusto kong pakasalan. Ayos. Halika, kayong dalawa, mag-asawa na kayo agad. Narinig ka o, si Lola Fu. Ay mag-announce sa kanyang ika-negatibo, 80 karawan. Kung sino ang pipiliin niyang apo na magiging asawa, tama ba? Nanay Sili, sigurado ka bang ang asawa ng pamilya Fu? Ay si Xiaoman ninyo? Noong nakaraan, si Lola Fu ay nag-announce din ngayong araw na ako ang magiging asawa ng apo niya. Ngayon, siguradong hindi ito magkakamali. Xiaoman, napaka-importante ng selebrasyong ito. Kailangan mong bawiin ang kahihiyan ni Liu Jiaojiao sa kasal at ibalik ang dangal natin. Syempre naman. Hindi lang i-announce and I Lola Fu ang pagkakakilanlan ni Xiaoman, pati na rin ang bahay na ito. Ay para kay Xiaoman, eksaktong-eksakto. At ang password ng pinto ng bahay na ito ay ang kapanganakan ko, si Meng Xiaoman. Ay naku,
Ang pagsasama ng pamilya Meng at Fu ay tunay na biyaya mula sa langit. Sa hinaharap kaming mga kamag-anak ay asa na lang sa pangangalaga ni Xiaoman. Tama, Xiaoman. Bago magsimula ang selebrasyon, samahan mo kami para maglibot sa loob ng bahay para makita namin. Binibining Meng, ang bahay na ito ay para sa iyo. Ni Lola Fu, ang password ay ang iyong kaarawan. 1012. Ayos lang, baka nagkamali lang ako sa pag-type. Xiaoman, hindi mo ba sinabi na ang password ay ang iyong kaarawan? Bakit hindi pa rin ito bumubukas? Nanay Zili. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Talaga bang si Xiaoman ninyo ang magiging asawa ng pamilya Fu? Imposible, kung hindi ito ang kaarawan. Ni Meng Xiaoman. Sino pa ba ang maaring may-ari nito? Ito ang kaarawan ko. Hindi ba't ito ang dating asawa na pinalayas ng pamilya Meng? Ano ang sinabi niya? Ang password ay ang kanyang kaarawan? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Shuyan, bakit naman andito ka na naman? Para lang makipagbalikan, hinabol mo ako hanggang sa pamilya Fu. Noon, matigas ang ulo mo at gusto mong maghiwalay. Ngayon, humihingi ka na lang ng awa sa akin. Shuyan, walang nagmamahal sa'yo. Alam mo ba ang aming pamilya Meng? Magkakasal na kayo ng pamilya Fu, ngayon ka lang lumapit sa amin. Gusto mong bumalik sa pamilya Fu? Walang pag-isa. Shuyan, hindi mo ba inisip na ikaw ang napiling apo ng pamilya Fu? Ikaw ay isa lamang. Basurang itinapon ng pamilya namin, Meng, at nangangarap pang makapasok sa pamilya Fu. Kahit nakatayo ka man ngayon sa hagdan na ito, isusuka ka ng pamilya Fu sa kadumihan mo. Hindi ko alam kung paano mo nagawang walang hiya. Nasabihin ang mga salitang ito, putang ina mo. Bakit ka pumunta sa bahay namin, Xiaoman? Anong balik mo? Siyempre, bumalik ako sa sarili kong bahay. Shuyan, sinabihan ka ng mataba, humihinga ka pa ng malalim. Ito ay ang mayamang pamilya Fu, hindi ito para sa isang basura mong tulad mo. Zili, Ina. Ang password ng pamilya Fu ay ang kapanganakan ng dating manugang mo. Baka siya ang tunay na asawa ng Fu. Hindi pwede. Ang asawa ng pamilya Fu, paano magiging isang basurang tulad mo? Siguro pinalitan mo ang password sa sarili mong kapanganakan. Pinalitan mo ang password sa sarili mong kapanganakan. Bless you. Shuyan, huwag kang magkunwari, alam ko na isa ka ring muling ipinanganak, kaya alam mo ang lahat. Noong nakaraang buhay, ako ang asawa ni Fochen. Sa buhay na ito, ako pa rin ang magiging asawa, kaya ngayon. Umalis ka sa aking bahay. Totoo. Noong nakaraang buhay, ikaw ang asawa ng pamilya Fu. Ngunit sa buhay na ito, hindi ikaw. Babae, ano ang pinagsasabi mo? Shuyan, huwag kang alis. Anong kalokohan ang sinabi mo? Hindi ako ang asawa ng Fu. Baka ikaf ang basurang yan? Ito ay inihanda ni Lola Fu para sa kanyang manugang. 5 ginto at isang brilyante, subukan mo. Nakita Montag? Pagpasok ko, si Lola Fu ay inihanda na ang lahat para sa akin. Tama. Kami ni Xiaoman. Ang tunay na asawa ng pamilya Fu, ikaw ay isang babaeng hiniwalayan. Hindi ka na gusto ng anak ko. Anong laban Montag kay Xiaoman? Nagpapanggap ka pang mayamang asawa. Naku, ang daming alahas na ginto. Worth 10 milyon siguro. Ang pamilya Meng ay umangat na talaga. Kasama na sa mga kilalang pamilya. Ang ganda ng gawa, parang obra ng world-class master. Ang labor cost pa lang, 2 kondo na sa Jiangcheng 2. Xiaoman, zwoten Montag na.
para ma-admire namin ng husto, tol. Shuyan, alam kong naiinggit ka sa akin. Kasi nakapangasawa ako ng mayaman sa pamilyang Fu, kaya sinisiraan mo. Pero wala kang magagawa, ang totoo talaga. Ako si Meng Xiaoman. Sverte talaga. Kahit na mag-reinkarnate KPA. Basurahan ka pa rin, walang gusto sa'yo. Xiaoman, die IBA Year of the Snake Car? Bakit Dragon Young Pendant? Dragon? Di ba dapat customized to para sa asawa ni Fu? Bakit mali ang zodiac ni Xiaoman? Dragon. Parang ang ex-sister-in-law Emma. Year of the Dragon. Di lang sa gate code siya. Pati zodiac sakto. Baka talaga siya, ang asawa ni Fu. Dragon niya snake, tao it aso. Meng Xiaoman, isang lokal na ahas ka lang. Akala mo ba? Necklace lang, magiging dragon ka na? Anong Dragon? Magkamukha naman ahas at dragon. Ahas yan, obvious naman. Lola Fu, imposible. Magkamali sa zodiac ng apo niya. Matanda na kayo, malabo na mata niyo. Sige, tuloy na natin. Ito MG Designs. Paborito ni Xiaoman. Ang bay talaga ni Lola Fu. Miss Meng, alam ni Lola Fu na may bleeding disorder ka, di pwede piercing. Kaya clip-on tong mga hikaw. Safe para SAO. Bakit piercing at stat lang tu? Baka na kamali yung might, Xiaoman. Bakit kailangang may butas sa tenga? Para suotin tu? Alam kong di ka nagpapapiercing. Tingnan nyo, parang. Suot ni Shuyan tong mga to. Xiaoman, parang DSA yo. Ang jewelry ni Lola Fu. Parang kay ex-sister-in-law Emma too. Anong sabi mo tak? Kung DSA kinto, para kanino PA? Meng Xiaoman, kung tama alala ko, wala kang butas sa tenga, di ba? Sinong nagsabing walang butas sa tenga si Xiaoman? Alam na alam ni Xiaoman. Na si Lola Fu ay magbibigay sa kanya ng gintong hikaw. Kaya kahapon lang siya nagpabutas ng tenga. Ah, kung ganun. Subukan natin isuot ni Xiaoman. Para makita ng lahat. Uun ka Xiaoman, kung may butas ka sa ating ka. Isuot mo na yung hikaw para ma-admire namin. Isuot mo na, siguradong gaganda ka. Nga, isuot mo na. Ma, alam mo namang walang butas sa tenga ko. Bakit mo pinapasuot sa akin? Xiaoman, kahit walang butas sa tenga mo, kailangan mong isuot. Tiisin mo muna, huwag mong hayaang. Mapahiya tayo sa mga kamag-anak at kaibigan. Halika. Tingnan ninyo, sabi ko sa inyo. Ang mga alahas na ito ay espesyal na ginawa ni Lola Fu para sa akin. Talagan ka ang iming Xiaoman. Ay tunay na asawa ni Fu. Hindi tulad ng ilang segunda manong walang kwenta, na nagpapanggap bilang mayamang asawa. Ma, huwag na nating patulan ang babaeng ito, hindi pa tapos. Ang mga alahas na ibinigay ni Lola Fu, Xiaoman, buksan mo na. Para makita ng lahat. Sana naman ngayon, huwag nang magkamali. Ang singsing na ito na nagkakahalaga ng 1 bilyon, ang Angel Star, ay ipinagawa ni Lola Fu. Ayon sa sukat ng daliri ni Miss Meng, espesyal na ginawa. Kahit iba ang kwintas at hikaw kaysa sa nakaraan. Ano naman, basta't ang singsing na ito ay parehong-pareho, ang aking pagkakakilanlan bilang asawa ni Fu ay hindi magkakamali. Nakita ninyo ba ang singsing na nagkakahalaga ng 1 bilyon? Isa lang ito sa buong mundo. Ito ay special na. Ipinagawa ni Lola Fu para kay Xiaoman. Ang ganda talaga ng singsing na ito. Xiaoman, suotin Montag na. Hayaan ang tiya na kumuha ng larawan at ipadala ito sa mga kaibigan. Bilisan mo,
gusto ko ring mag-post, ay naku. Noong nakaraan, ang singsing na ito sa aking daliri ay isinuot mismo ni Fortune para sa akin, at ngayon, ako pa rin ang kanyang asawa, hindi magbabago. Sa unang tingin, pareho ang singsing na ito, pero yung dati. Ay, wasak lang ang pang-ibaba. Ayaw ko noon, kaya sinabi ko sa designer. Napalitan ang pang-ibaba ng platinum. Ano? Platinum? Kung tama ang pagkakaalala ko. Ikaw si Ming Xiaoman. Dapat ay sobrang allergic ka sa platinum, di ba? Noong nakaraang buhay, suot ko araw-araw ang singsing na ito. Paano ako magkaka-allergy? Ang babaeng ito, nanggugulo na naman. Anong platinum? Anong allergy? Ang singsing na ito ay personal na ibinigay ng pamilya Fu sa akin. Walang problema dito. Babaeng ito, hanggang ngayon, nagsasabi ka pa rin ng kung ano-ano. Sasabihin ko sa'yo, sa loob ng 5 segundo, ang kamay mo ay pupunuin ng rashes. Hala ka, babaeng ito. Sinusumpa mo pa ang aming Xiaoman. Sasampilin kita. Ay naku, Xiaoman. Naka-allergien ga ang kamay montag. Hindi ba't ito ang singsing na ipinasukat sa'yo ni Madam Fu? Bakit naman, 5 segundo pa lang, nagka-allergy ka na? Hindi, to allergy, kinainisan ka o lang kanina. Xiaoman. Ang alahas na ibinigay ni Madam Fu. Bakit hindi mo masuot ang mga ito? Ngayon na ang official announcement belong Mrs. Fu. Talaga bang siya? Tumigil na kayong lahat. Ang Mrs. Fu, hindi si Xiaoman. Kundi itong walang kwentang babaeng ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Iba ito sa nakaraan kong buhay. Bakit? Bakit allergic ako sa singsing? Bakit? Bakit hindi ko masuot ang aking wedding ring? Ming Xiaoman, ang dahilan ay napakasimple. Dahil sa buhay na ito, ang Enric Fu, hindi ikaw, kundi ako. Imposible. Ang Mrs. Fu. Ako lang si Meng Xiaoman. Hindi ibang tao. At ang mga regalong ibinigay ng pamilya Fu, hindi ito ang mga basurang ito. Shayan. Hindi ba't ikaw ang pumalit nito? Sinadya mong gamitin ang mga basurang ito para hamakin ako. Oo, ikaw talaga ang may pakana nito. Si Boss Fu ay abala sa trabaho. Walang oras para sa prenup shoot. Kaya ang prenup photos ay pinagawa ni Madam Fu, na pinag-edit na para sa inyo. Tingnan niyo kung gusto niyo. Et saka. Sa ilalim ng pulang tela na ito, ang prenup photo namin ni Fortune. Shuyan, kahit anong plano mo, hindi mo to inaasahan. Si Lola Fu, tumulong pa sa amin. Handa na ang mga larawan sa kasal, ikaw na maliit na masamang babae. Akala mo pagpapalit ng ilang gamit, ay magagawa mong magpanggap bilang asawa ni Fu. Kapag ihayag na ng kapatid ko ang kanyang pagkakakilanlan, ay babayaran ko ang lahat sa iyo, ikaw na malandi. Nanay, kuya, ginawa niya akong napahiya. Dapat nating parusahan siya ngayon, Shuyan. Handa ka bang makipagsapalaran sa akin kung ang nasa ilalim ng pulang tela ay ang larawan ng kasal namin ni Fortune? Ay umalis ka rito, maghubad ka at maglibot sa kalye. Tama, maghubad at maglibot sa kalye. Sige, ngunit kung ang nasa ilalim ng pulang tela ay hindi ang larawan ng kasal mo at ni Fortune, ano ang gagawin ng pamilya mo? Kung hindi, kami ay kakain ng tae. Tama, kakain engete. Kakain ng tay ay kakain ng tay. Sasang ako. Siege. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo, sa buhay na ito, kung sino talaga ang tunay na asawa ni Fu. Impossible, paano ito nangyari? Ang babaeng nasa larawan ay talagang si Shuyan. Hindi ko inakala, pagkatapos umalis sa pamilya mo, ay nakapasok pa sa pamilya Fu, ang gulo-gulo. Ang dating manugang ng pamilya mong ay ang tunay na asawa ni Fu. Impossible, ito ay hindi totoo, Shuyan. Paano ka naging nasa larawan, ikaw na malandi? Ano ba ang ginawa mo?
Ito ay dumi ng aso ni Lola. 3 kayo, kainin ninyo. Ano ang gagawin mo dyan? Ako ang asawa ni Fu. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ako ang asawa ni Fu. Umalis ka. Ikaw na malandi, nakipagsabuatan pa sa mga alila para hiyain kami. Mamatay kang masama. Si Shuyan, buntis pala siya. Ang sanggol sa kanyang tiyan, baka anak ni Fu. Ikaw na malandi, kakadibosyo lang sa akin. Ay naghanap ka agad ng ibang lalaki. Ikaw na malandi. Kaya pala nagbago ang lahat sa buhay na ito. Dapat ako ang napiling asawa ni Fu. Ngunit ikaw ang pumunta sa kanyang kama at naglihi ng kanyang anak. Ikaw na walang hiya, ng lalaki ka. Nang akit ka pa sa asawa ng pamangkin ko, hindi kita pababayaan, ikaw na kabit. Si Shuyan hindi lang naging kabit, kundi nang akit pa sa asawa ng hipag, walang hiya talaga. Kadiri. Ang pamilya Fu na ito, paano nila pinapayagan ang isang babaeng ikalawang asawa? Kaya pala. Nagbenta ng katawan para umangat. Nay, Tama na ang kalokohan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo nakikita. Noong nakaraang buhay, ang pagiging biyana ng pamilya Fu. Ako ang nagbigay sa iyo. Ngayong buhay, ibinabalik lang ang nararapat. huwag kang magsalita ng walang basehan, walang hiya ka. Akala mo Jagpia hindi ka o alam? Buntis ka sa anak ng iba. Gusto mo lang agawin ang pwesto ko, di ba? Sige, ngayon din, papatayin ko yung anak ng iba sa tiyan mo. Tingnan natin kung paano mo pa ako makakalaban. Halika. Hawakan ninyo yang walang hiya. Bitawan ninyo ako. Ming Xiaoman, ano ang balak mo? Kung gagalawin mo ako at ang anak ko kahit isang hibla ng buho, hindi kaya palalampasin ng pamilya Fu? Tigil. Sino ang may lakas ng loob gumalaw sa biyenan ng pamilya Fu? Piyanan. Lola. Azawa. Mahal, okay ka lang? Ano? Asawa? Bienan, ano ang ibig mong sabihin? Ang pinili ng pamilya Fu na Bienan. Hindi ba't ako si Meng Xiaoman? Tumigil ka. Sino ang Bienan mo? Ang pamilya Meng na walang klaseng pamilya. Karapat dapat bang maging kadugo ng pamilya Fu? Lola. Azawa. Nagkakamali kayo. Ang nobya ng pamilya Fu. Hindi ba't ako si Meng Xiaoman? At yung mga dowry at prenup photos. Hindi ba't para sa akin lahat yon? Zinukabi Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang asawa mo? Si Shuyan ang tunay kong asawa. Ikaf, ano ka? Noong nakaraang buhay, pagkatapos ng kasal, hindi man lang ako hinawakan ni Fu Chan. Akala ko ba walang pagnanasa sa babae? Bakit? Nagkaanak siya sa babaeng itong si Shuyan? Kasalanan. Tayo. Lahat tayo naloko ng pamilya Meng. Hindi lang bulag ang pamilya Meng sa pagpili ng nobya. Ngayon, niloloko pa tayo na si Fu ang manugang nila. Napakawalang hiya. Tara na. Nakakahiya talaga. Hindi. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganito ang nangyari ngayon? Sa nakaraang buhay, ang dahilan kung bakit ikaw ay nakapag-asawa kay Fortune ay dahil si Lola Fu ay nais pasalamatan ang aking pagligtas sa kanya. Kaya pumayag siyang magkaugnay ang pamilya ninyong Meng. Sayang, sa buhay na ito, ang pagkakataon na makapag-asawa sa pamilya Fu. Hindi ko na ibibigay sa iyo. Sinabi ng aming punong Fu na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Meng Group. Sa hinaharap, huwag na kayong magpakita sa Jiangcheng. Lumayas na kayo. Nanay, kasalanan ni Shuyan ang lahat. Kaya nawala sa akin ang posisyon bilang asawa ng pamilya Fu. At dahil dito, nalugi ang aming Meng Group. Kung alam ko lang, dapat noon pa ay pinatay ko na siya. Ngayon, wala na kaming natitira sa pamilya Meng. Paano na kami mabubuhay? Ngayon ay Disyembre, noong nakaraang buhay. Sa katapusan ng Disyembre, ang sikat na financial group sa buong mundo ay naghahanap ng general manager para sa Asia Pacific region. Noon, ako ay nag-top sa written exam. At agad na na-hire, may sweldo na milyon-milyon. Oon ka.
Bakit hindi ko naisip yon, nanay? Noong nakaraang buhay, ikaw ay nagtop sa exam at na-hire sa buhay na ito. Tiyak na makukuha mo rin ang parehong resulta, nanay. Kapag naging general manager ng S Group ang kuya ko, ang pamilya Meng ay makakabangon muli. Kapag ako ay naging general manager ng Asia Pacific Group, hindi lang si Shuyan ang walang kwenta. Kahit ang buong pamilya Fu. Ako si Meng Sili ay hindi takot sa kanila. Gusto Montag PA? Ano pa ang kulang? Bukas, samahan kita bumili. Hindi na kailangan. Ang mga damit at laruan ng bata ay puno na ang bahay. Ang sopas na ito, niluto ko ng 3 oras, tikman mo. Hoy, Punong Fu, ang S Financial Group na itinatag ninyo at ng asawa ninyo ay magkakaroon ng hearing para sa General Manager ng Asia Pacific Region. Ipinadala ko na sa inyo ang exam. Tingnan ninyo kung maayos. Tiningnan ko ang mga tanong, kulang pa sa lalim. Gumawa kayo ng bago, pero Punong Fu, ang mga gumawa ng exam ay ang pinakamagaling sa Wall Street, mahirap nang makahana. Nang mas magaling pa, tumigil ka, hanap pa. Noong nakaraang buhay, upang matulungan si Meng Sili na maging general manager ng Asia Pacific, kaya ako pumayag kay Fortune na gumawa ng exam. Ngunit sa buhay na ito, ako ay tutulong lang kay Fortune. Mahal, baka gusto mo. Ako na lang. Mahal. Sa galing at kakayahan mo, walang problema. Pero buntis ka ngayon. Ayokong mapagod ka ng husto. Ay naku, pagbuo lang ng tanong, madali lang yan. Buntis lang naman. Wala akong ginagawa, nababagot na ako. Siege. Salamat, mahal, mag-ingat ka. Tumigil ka. Shuyan. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo sasabihin sasali ka sa written exam ng NES Group. Naman, Ikaw, 5 ka ng taong katulong. At may bahay na hindi na nakakasabay sa lipunan. Kaya mo lang mangakit gamit ang katawan. Ang asawa ni Xiaoman. At nangangarap pang maging general manager ng Asia Pacific. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Hintayin mo lang. Kapag ako si Meng Sili, nakuha ang unang pwesto sa written exam. At naging general manager ng Asia Pacific. Gagapakan kita ng husto. CJ, hintayin natin ang resulta. Maligayang pagdating sa written exam ng S Group para sa pagpili ng General Manager ng Asia Pacific. Ngayon, ipapamahagi ko ang mga tanong. Pareho itong exam sa nakaraan, ngayon. Makukuha ko ang perpektong marka, ang posisyon ng general manager. Akin lang yan. Bakit puro English ang mga tanong? Dati, lahat ng tanong ay nasa Chinese. Lahat ng tanong sa nakaraan, nasa reference book ko. Bakit pinalitan lahat ngayon? Mali ito. Mali ang nabigay na papel. Proctor. Mali lahat ng tanong, mali ang papel na binigay mo. Ano? Mali? Imposible. Ang mga papel na ito ay top secret ng kumpanya. Kakabukas ko lang mula sa sealed envelope. Imposibleng magkamali. Hindi, dapat Chinese version ang papel na ito. Pero pinalitan ng Ingles at mali ang mga tanong. Anong nangyayari? Paano niya nalaman na mali ang mga tanong? Baka naman, nakita na niya ito ng maaga? Ang S Group ba? Hindi ba ipinapangako nila na bukas at patas ang lahat? Baka mayroon pang nakakaluso sa likod? Makinig kayo sa akin, may problema sa exam, huwag na kayong sumagot. Ano NG kalokohan? Ang exam ng kumpanya namin. Walang problema. Kung magulo ka pa, palalabasin na kita. Sino ka ba para palayasin ako? Ako ang magiging Asia Pacific General Manager ng S Group. Nasaan ang inyong Chief Examiner? Nasaan ang gumawa ng exam? Sino ang gustong makipagkita sa akin?
Si Shu ang taong ito, hindi lang siya nagulo sa exam. Sinabi pa niyang mali ang mga tanong natin. Shuyan, ikaw pala. Ang hinahanap ko ay ang executive president ng S Group. Ang gumawa ng exam para sa recruitment na ito. Ming Sili, akala mo sino ka? Gusto mo makipagkita sa sino, makikipagkita ka? Shuyan, sino ako? Hindi mo ba alam babae ka? Ang buhay kumisi. Numero 1 sa exam at naging Asia Pacific General Manager. Ngayong buhay, akin pa rin ang posisyon na yan. Ming Sili, ang pagiging numero 1, hindi yan basta salita lang. Kung talagang magaling ka, patunayan mo sa exam. Siyempre sasali ako, pero hindi ako sasagot sa mga maling tanong. Babae ka, hindi ka sumasagot sa exam. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na kausapin si Shu ng ganyan? Siya ang executive president ng S Group. Chief examiner at gumawa ng exam para sa recruitment na ito. Anong sinasabi mo? Itong babaeng panglaba at luto lang. Actually, Baka gusto mong balikan. Noong nakaraang buhay, paano ka naging numero 1? At paano ka naging Asia Pacific General Manager? Hoy, Shu, itong S Group na itinatag natin. Gusto nating mag-hire ng Asia Pacific General Manager. Binigyan ako ng ilang exam, pero hindi ako satisfied. Kaya, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? May oras ka ba? sige, may oras ako. sinong tinatawagan mo? Tapos na ba ang pagkain? Bilisan mo. Usap tayo mamaya. Malapit na. Basta't makita ni Sili ang mga importanteng tanong na ito. Matatanggap siya bilang General Manager ng Asia Pacific. Ano ba yan? May sayad ka ba? Ikaw na housewife, ano nang pinagmamalaki mo? Nakita ko lang na mahalaga ang ilang tanong. Kaya minarkahan ko lang ng basta-basta. Tama na yan, maglinis ka na lang. Wala kang alam. Kung may time ka, tingnan mo ng maigi. Ang ganda. Lahat ng exam questions ay nagawa ko na pala. Talaga palang. Tiyak na magtotop si Sili sa written exam. Walang ibang karapat-dapat sa pwesto ng Asia Pacific General Manager kundi siya. Samahan niyo kaming saksihan ang makasaysayang sandaling ito. Bitawan niyo ako. Ano ang ginagawa niyo? Si Sili ang General Manager ng Asia Pacific. Paano niyo siya nagawang tratuhin ng ganito? Yun ay sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, hindi na siya. Si Meng Sili ay malubhang nakagambala sa kaayusan ng exam at nagpakita ng kawalang-galang kay Chief Shu, ang test examiner. Ngayon ay blacklisted na siya sa buong industriya at hindi na maaring matanggap sa trabaho. Ano NG, test examiner? Test examiner? Ikaw talaga ang may pakana nito, di ba? Tama. Isa lang siyang yaya na naglalabat nagluluto. Piano siya naging test examiner NGS Group? Si Chief Shu ay hindi lang test examiner ng exam na ito, kundi pati na rin ang executive president ng S Group. Kung hindi niyo siya rerespetuhin, tatawag na ako ng security. Mga netizens. Ito si Shuyan. Hindi lang niya niloko ang anak ko, kundi nagpakamatay pa sa kama. Nambola sa manugang ko, at ngayon ay naging executive president sa pamamagitan ng kalokohan. Sinadya niyang sirain ang career ng anak ko. Tama. Walong haya. Ano siya naging karapat-dapat maging executive president ng S Group? Shuyan, 5 taon ka lang namin yaya. Ano nang alam mo bukod sa paglalabat pagluluto? Ngayon ay nagpapanggap bilang president ng S Group. Alam mo ba ang finance? Sinong maniniwala sa'yo? Matalino ang mga netizens, Shuyan.
Isa kang basurang babae na hindi dapat pinapansin. Makinig kayong lahat sa S-Group. Ibalik nyo agad ang pwesto ng general manager sa anak ko. Tanong ko lang, Ming Sili. Ano na karapatan mo para maging president ng A-Group? Shuyan, sino ka ba? Ano ng karapatan mong husgahan ako? Akala mo ang galing-galing mo? Kung matapang ka, subukan natin. CJ, Tara, pero kung maglalaban tayo, dapat may usapan tayo bago magsimula. Ano kapag nanalo ako? Ano kapag natalo ako? Kapag nanalo ako, maghuhubad ka sa harap ng lahat at tatakbo kang hubot-hubad sa group. Kapag natalo ako, hindi na ako magiging lalaki. Ngayon din, ipapakapon ko ang sarili ko. Sabihin mo, ano ang laban? Noong nakaraang buhay, naging Asia Pacific General Manager ako. Bumili ako ng stocks ng 3 kumpanya at tumaas ang halaga nila agad. Kumita ako ng 1 bilyon. Sa buhay na ito, pareho lang ang mangyayari sa stock market. Kung financial company ito, taya tayo sa stock trading, okay? Meng Sili. Kahit na-reincarnate ka rin sa buhay na ito, sisiguraduhin kong talunin kita ng walang duda. Sige, walang problema. 3 stocks, 1 billion, full position. Sa ilang sandali lang, tumaas ng ilang milyon. Ang galing ng mata, mukhang si Meng Sili. Ay talagang talento sa finance. Shuyan, bakit hindi ka bumibili? Baka hindi ka marunong magbasa. Hindi mo maintindihan ang stock market interface. Anim na put tatlo. Bilangin mo mula sa itaas, bilhin mo ang ika-negatibo 63 na stock. Siya, nababalif KBA? Nakikipagpustahan ka kay Meng Sili at live pa ito sa buong mundo. Kung gusto mo siyang talunin, dapat maingat kang pumili. Paano ka nagdesisyon sa pamamagitan ng DIS? At ang ika-negatibo 63 na stock na ito ay maliit na medical equipment company lang. Ito. Bilhin mo ang stocks ng kumpanyang ito, 2 bilyon, full position. Ang babaeng ito, nagdesisyon sa pamamagitan ng DIS. Hindi niya alam ang stock market. Paano siya naging executive president ng S-Group? Paano naging executive president ng S-Group? Kapag nasa kamay niya ang kumpanya, mabubuwag lang ito. Tingnan niyo. Tama ako, di ba? Ang babaeng ito ay isang babaeng nagpapagamit lang para umangat. Walang alam sa finance, dapat imbestigahan. Hintayin niyo kung paano talunin ng kuya ko. Ang walang kwentang babaeng ito. Kaya kitang-kita, si G. Meng, ang tunay na talento na kailangan ng S-Group. Dapat siya ang Asia Pacific General Manager. Tama, at ang babaeng ito. Hindi lang walang alam sa finance at stock market, kundi muntik pang mawalan ng malaki ang kumpanya namin. Ganyang financial expert SI Mr. Meng. Talagang napakalaking kasalanan. Shuyan, mukhang ako na ang karapat dapat maging general manager. Ngayon na, tuparin mo ang usapan natin. Hubarin mo na ang damit mo. Huwag kang magmadali, Meng Sili. Hindi pa tapos ang laro. Yung 3 stock na binili mo, na-halt na. Gusto mong bumangon? Huwag kang mangarap, hubarin mo na ang damit mo. Hoy, agad-agad, kunin ang Diha Uyunding at Fichi. Ang core medical technology ng 3 malalaking grupo, ibigay lahat. Sa Chengxin Medical Equipment Factory. Shuyan, tinatawag ka nilang Boss Shu. Nagpapanggap ka pa, akala mo ba ang core medical technology? Ng 3 kumpanyang iyon ay ikaw ang gumawa. Pwede mong ibigay basta-basta. Uunga, ngayon live na sa internet. Ikaw ngayon ay isang babaeng kinamumuhian ng lahat, magpanggap ka pa. Mas lalo ka lang mapapahama. Shuyan, ngayon na, tuparin mo ang usapan. Maghubad ka at magpanikron, may oras ka pa. Kung hindi, pag ako naging Asia Pacific General Manager, mas lalo kitang pahihirapan. Tumas. Naku, isang tiyabak lang ni boss siya. Sa loob lang ng ilang minuto, ang 3 stock na binili ni Meng Sili, lahat ay bumagsak. At ang stock na binili ni Boss Shu, tuloy-tuloy ang pagtaas. Sino ba talaga itong si Boss Shu? Hindi ito possible. Ang 3 stock na binili ko, siguradong walang problema. Ikaw talaga, babaeng ito, ikaw ang may pakana nito. Meng Sili, hindi mo pa ba maintindihan? Noong nakaraang buhay, ganyan din tumaas ang 3 stock na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi dahil noong nakaraang buhay, binili mo ang stock ng 3 kumpanyang ito. Bakit ko ibibigay ang core technology? Sa 3 kumpanyang ito, sayang nga lang. Ngayong buhay na ito, hindi ka na magtatagumpay. Wala na, tapos na ang pamilya namin, tapos na. 1 bilyon yon. Iyon ang lahat ng assets ng pamilya namin. Ngayon, nawala na lang ng parang bula. Tao. Ngayon, talo ka na. Oras na para tuparin ang iyong pusta. Kapunin mo siya. Huwag. Anak KO.
Huwag. Nanay, gising ka na, nanay. Nanay, nagising ka na rin. Lumabas na ang resulta ng eksaminasyon. Ang pasyente ay nasa huling yugto na ng kanser sa tiyan. Sa nalalabing panahon, kainin mo na lang ang gusto mong kainin. Huling yugto ng kanser sa tiyan. Noong nakaraang buhay, malusog ang katawan ko. Hindi naman ako nagkaproblema sa pagsusuri, pero ngayon, bigla na lang huling yugto ng kanser sa tiyan. Siguradong kayo sa ospital. Gusto nyo kaming lokohin. Gusto nyo kaming perahan ng pamilya Meng. Malusog naman ang katawan ng nanay ko. Siguradong nagkamali kayong mga walang kwentang doktor. Kung ayaw niyong maniwala, pwede kayong magpa-examine sa ibang ospital. Talagang hindi maintindihan ang pamilyang ito. Ang sakit ng tiyan ko, nanay. Doktor, ganito na ang sakit ng nanay ko. Isdun nyo na ang operasyon. Hindi naman ayaw naming operahan ang pasyente. Pero kumalat na ang kanser sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dagdag pa, matanda na ang pasyente, napakababa ng sansa na gumaling, maliban na lang. Kung kukunin niyo ang malamat na si Dr. Chai Feng, siya lang ang makakapagpagaling sa kanya. Sige, kukunin namin kahit magkano ang bayad. Six, tatawagan namin si Dr. Chai Feng. Magbayad na kayo para sa operasyon. Hello, Doctor. May pasyente kaming bagong admit. Ang pangalan ay Li Gifen. Huling yugto na ng kanser sa tiyan. Kayo lang ang makakapagligtas sa kanya. May oras ba kayo ngayon? Ligifen, hindi ba't biyanan ko yan dati? Sige na, mas mabuting tumulong na lang. Nakarma na rin naman ang pamilya Meng. Pupunta na ako ngayon. Siege. Bakit hindi pa dumarating si Dr. Chai Feng? Shuyan. Ikaw, may mukha ka pang humarap sa akin noong nakaraang buhay. Malusog ang nanay ko, bakit ngayon? Nagka-cancer. Siguradong ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang malas. Hindi mo lang ninakaw ang nobyo ko. Sinira mo pa ang negosyo ng kuya ko. Ngayon, papatayin mo pa ang nanay ko. Shuyan, pumunta ka lang dito. Para lang makita ang kahihiyan ng pamilya Meng, sayang. Dr. Chai Feng, gamutin mo na ang nanay ko. Hindi mo magagawa ang masamang plano mo. Mukhang sinasadya mo lang manggulo. Ginugulo mo ang paghihintay namin kay Dr. Chai Feng. Umalis ka na. Ako ang espesyal na inaliyahang doktor para operahan ang nanay mo. Dr. Chai Feng, umalis ka sa harap ko. Ang sakit-sakit na. Dr. Shifeng. Bakit hindi pa siya dumadating? Pakiusap, operahan mo na ako. Sabi ni Dr. Chai Feng sa telepono, darating na siya. Bakit hindi pa siya dumating? Simulan niyo muna ang pre-op. Pupuntahan ko siya sa entrance. Shuyan, ikaw pa ang magiging Dr. Chai Feng. Nagdadala ka ng di kilalang gamot, gusto mo na naman saktan ang nanay ko. Ming Sili, babalaan kita, itong espesyal na gamot na ito. Isa lang ito sa buong mundo kung mawala ito. Ang nanay mo, siguradong mamamatay. Shuyan, hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin. Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo sa pamilya namin? Sa buhay na ito, hindi mo na masasaktan ang nanay ko. Pinapatay mo ang nanay ko. Shuyan, itong plano mong ito. Hindi magtatagumpay. Kung hindi ka alis, papatayin ko ang sanggol sa tiyan mo. Ang kasalanan mo, ikaw ang magdudusa, marahil. Ito na ang kapalaran ng pamilya ninyong Meng. Dr. Shifeng, sandali lang. Direktor, kailan ba talaga darating si Dr. Chai Feng? Dr. Chai Feng, dumating ka rin. Nasa operating room na ang pasyente. Naghihintay sa iyo. Shuyan, sinabi mong si Shuyan ang Dr. Chai Feng. Kung siya ang Dr. Chai Feng, eh di itong mga gamot na ito. Ano ang ginawa ninyong dalawang tanga? Gusto nyo bang patayin ang ina ninyo? Kung talagang pinutol ninyo ang kasalihan, wala na akong magagawa. Naantala na tayo ng kalahating oras. Kung mag-aantala pa ng 10 minuto, ang ina ninyo siguradong mamamatay. Shuyan,
Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Shuyan. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko, pwede ba? Alam ko na ang pagkakamali ko. Lahat ng kasalanan, ako at ang kuya ko ang may kasalanan. Huwag mo kaming pabayaan, pakiusap. Pwede na kayong umalis ng ospital. Bagamat tinulungan ka ng manggagamot na si Chaifeng. Pero dahil binagsak ng anak mo ang espesyal na gamot, aya sa kabuuan, 1 taon na lang ang itatagal mo. Sabihin ninyo, Noong nakaraan ay maayos naman ako, bakit ngayong nabuhay muli? Nagkaroon ako ng kanser sa tiyan? Tiyak na may nagbabalak na manira sa akin. Shayan, Ikaw ba ang babaeng naglaro ng mga patibong sa likod? Kaya ako nagkaroon ng kanser sa tiyan? Shuyan, dahil sa panghimasok mo sa buhay na ito, nagulo ang lahat ang kanser ng nanay ko. Hindi ka maaaring walang kinalaman dito. tama. Noong nakaraang buhay, malusog na malusog ang nanay ko. Alam mo naman yon, kaya ngayong buhay na ito, tiyak na ikaw ang naglason sa kanya. Ligifen, noong nakaraang buhay. Sa totoo lang, may sakit ka na sa katawan. At laging may panganib na magkakanser. Pero noong nakaraang buhay, malusog ka. Dahil sa akin. Lihim akong gumagawa ng espesyal na gamot at idinadagdag sa pagkain mo. Kaya naiwasan ang panganib sa tiyan. Sayang. Ngayong buhay na ito, pinalayas mo ako sa pamilya Meng. Kaya wala nang maghahanda ng espesyal na gamot para sa iyo. Ang paglala ng sakit mo, sarili mong kasalanan. Kung ganoon, bakit hindi ka magmadali na makipagbalikan kay Silly para bumalik ka sa pamilya Meng at alagaan ako? Tama. Responsibilidad ng manugang na alagaan ang biyenan. Shuyan, kahit na nagkamali ako. Pero nakipagtali ka rin sa ibang lalaki. Huwag kang magmalaki sa harap ko. Magbigayan tayo. Basta't magbago ka lang. Pwede kang bumalik sa pamilya Meng. Bilang manugang. Kayong mag-anak. Talagang wala ng pag-asa. Mahal. Sinundo na kita para umuwi. CJ, umuwi na tayo. Shuyan, huwag kang magpa-cute. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan, umalis ka na.